Sisiguruhin ko yan. Siguradong matutuwa ang papang mo sa ibabalita ko sa kanya. Alam mo kung hindi lang nagmatigas si Tomas, hindi naman sana aabot sa ganito eh. Kaya lang, masyado siyang mayabang. Kaya pasensyahan na lang. Tingnan natin kung may laban ng matatalim niyang itak sa umuulang bala at naglalagablab na apoy. Amado, wag siya! Buhay pa si Tomas! Totoo mga panaginip ko! Totoo! Papatayin niya tayo! Papatayin niya tayo! Luz, tama na! Kumalma ka pwede? Sige, sabihin na natin buhay siya at pumalpak ang mga tauhan natin na patayin siya. Kung nagawa na natin nun na ipapatay siya, magagawa natin yun ng paulit-ulit. At kung sakali man, sisiguruhin ko na sa muling pagkakataon, hindi na siya makakabangon pa sa kinatatayuan niya. Dahil ako mismo, ako ang tatapos sa kanya. Akala mo ba abutin ka pa ng liwanag? Para malaman mo po, bago sumapit ang 12:00, siguradong makakarating ka na sa lugar kung saan nararapat ang mga halangang kaluluwang katulad mo. Dun sa may maraming apoy at kumukulong putik na kasing baho mo. Taon 2004. San Juan, Siquijor. Bandang 3:00 ng hapon, malakas ang simoy ng hangin at kahit bahagyang sumisilip ang araw ay ramdam na ramdam ng magkaibigang sina Nene at Guido ang malamig na simoy ng hangin. Nakabuka ang kaliwat kanang kamay ng batang babae at pinapakiramdaman ang buong paligid. Nakangiting pinapakinggan ang tunog na nagmumula sa pinapalipad na saranggola ng kanyang matalik na kaibigan. Nasa 2 taon lamang ang pagitan ng edad ng 2 bata. Dating matalik na magkaibigan din ang kanilang mga ama, ngunit dahil sa hindi pagkakaintindihan sa lupa ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Si Tomas ang ama ni Nene at si Amado na ama naman ni Guido. Nakisali na rin ang kani-kanilang mga asawa dahilan para lalong lumala ang kanilang alitan. Gayunpaman, palihim na nagkikita at naglalaro ang dalawa kahit pa kapwa pinagbabawalan ang mga yon. Dahil hindi malinaw ang paningin ni Nene, ang sipol ang hudyat ni Guido kapag niyayaya niya maglaro ang batang babae. Madalas kasing mag-isa yun sa bahay kapag nasa sakahan ang mag-asawang sina Tomas at Mila. Nung hapong yun, malaya na naman silang makakapaglaro sa paborito nilang lugar. Abala kasi noon sa kanya-kanyang trabaho ang kanilang mga magulang. Guido, huwag tayo masyadong magtatagal dito, ha? Baka kasi umuwi ng maaga sila nanay at tatay. Baka hanapin nila ako at mag-alala sila sa akin. Sige, maya-maya lang uuwi na tayo. Ang ganda ng langit at ng saranggolang ginawa ko. Parang agila na malayang lumilipad sa himpapawid. Kung ang ibon ay may pakpak, ibig sabihin, ganon din ang saranggola? Anong kulay ng katawan at palikpik na ginamit mo? Pula at dilaw. Di ba paborito mo yung dilaw? At akin naman yung pula. Pula ang katawan at dilaw ang mga palikpik. Gusto mo bang maramdaman kung gaano kalakas ang hangin? Paano ko gagawin yun, Guido? Hawakan mo lang tong tali ng saranggola. Ayan, di ba masyado malakas ang puwersa ng hangin? Oo nga, nakakakaba. Pakiramdam ko, tatangayin ako ng saranggola sa langit. Buti matibay yung tali at hindi napuputol, no? Sayang naman kasi, baka mawala na naman tong saranggola na bagong gawa mo. Sigurado iiyak ka na naman at kukulitin mo na naman ng tatay mo para igawa ka ng bago. Kaya ko na kayang gumawa nito na mag-isa. Ay, hindi ka ba nalulungkot? Dati kahit anong oras pwede tayo maglaro sa bahay ninyo. Minsan nga, doon pa ako natutulog sa inyo, pero ngayon...
Nakakalungkot, kaya lang wala naman tayong magagawa. Hindi naman natin alam kung anong totoong nangyayari. Ay, kasi nga mga bata pa tayo at bawal makisali sa usapan nila. Magkakabati-bati pa kaya sila? Ay, sabi ni nanay, uuwi na lang kami sa lola ko para wala ng gulo. Kaya lang, ayaw naman ni tatay. Kung uuwi kayo dun, ibig sabihin, hindi na tayo makakapaglaro at makakapunta dito. Kung dumating man ang araw na yon, siguro mas mabuti kung isipin mo na lang na ako yung saranggola mo. Kahit malayo ako, hawak mo pa rin ang tali ko at natatanaw mo. Basta kahit anong mangyari, huwag tayo makikisali sa away nila ha. Magkaibigan pa rin tayo ha. Hinawakan ni Guido ang kanang kamay ni Nene at umupo sa damuhan. Isinandal ni Nene ang kanyang ulo sa braso ng kaibigan na noon ay patuloy sa pagsipol upang lumakas palalo ang hangin. Siya ang nagsisilbing mata ni Nene, kaya hindi niya lubos maisip na darating ang araw na tuluyan na silang maghihiwalay. Marahang sinulyapan ni Guido ang maamong muka at mahabang pilik mata ng batang babae. Napangiti siya, sabay niyaya niya na itong umuwi. Matapos unti-unting hilahin ang tali ng saranggola habang pinapaikot sa isang maiksing sanga ng kahoy, ay unti-unti nang bumaba at bumagsak na yon di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Agad namang tumakbo si Guido at pinulot yon. Hawak niya ang kamay ni Nene habang maliksiyon na naglalakad na animoy kabisado na ang bawat hakbang. Pagdating sa bahay, saktong wala pa ang mag-asawang sina Tomas at Mila. Salamat, Guido. Sige na, umuwi ka na at baka dumating na ang nanay at tatay mo. Bago pa man bitawan ni Guido ang kamay ni Nene, ay nagulat siya nang bigla siyang niyakap ng batang babae. Hindi naman siya nakakibo sa ginawa ng kanyang kalaro at ang tanging naririnig niya ng mga sandaling yon ay ang malakas na kalabog ng kanyang dibdib. Bandang 5:00 ng hapon, habang nakaupo sa may balkonahe ng kanilang munting bahay, naisipan ni Nene na tumungo sa kusina. Naririnig niya na kasi ang nakabibinging huni ng mga kuliglig, kaya natitiyak niya na nung mga oras na yon ay malapit ng maggabi. Kailangan ko na magsaing. Siguradong gutom na si nanay at tatay. Sa kabila ng kondisyon ni Nene, ay nagagawa nitong magsaing, maghugas at magwalis sa kanilang bahay. Tinuruan at sinanay siya ng kanyang mga magulang nang sa gayon ay kaya nitong tumayo sa sarili niyang mga paa, lalo na't hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kasama nila ito at mababantayan. Ilang sandali pa, dumating na ang mag-asawa na kapwa nakangiti habang tinatanaw ang usok mula sa kanilang kusina. Aba, mukhang nagsasaing ng prinsesa natin ah. Alam mo, napakaswerte natin dahil biniyayaan tayo ng mabait at maaasahan na anak. Alam mo ma, kung may sapat lang tayong pera, siguro may pag-asa pa siyang makakita. Kaya lang ay... Huwag mo na munang isipin yan. Ang mahalaga, hindi natin siya pababayaan. Sa ngayon, magpasalamat tayo dahil mababawi na ulit natin yung lupang sakahan at nyuga na isinanla natin. Kumpleto ng perang pambayad natin, kaya makakahinga-hinga na tayo. Hindi naman pwedeng magmatigas sila at hindi sumunod sa usapan. Isinanla lang natin yon. Hindi nila yun pwedeng angkinin. Yun nga ang ikinasasama ng loob ko eh. Kahit hindi na bilang kaibigan, kundi bilang tao na lamang. Ang hangad ko ay maging patas siya at huwag namang manlamang. Alam mo, hindi naman dating ganyan si Amado. Pakiwari ko, masyado nang naimpluwensya ng asawa niya. At saka alam natin na malaki ang pakinabang na makukuha nila sa lupang yun. Sa nyug pa lang, bastante na sila. Iyan nga rin ang naiisip ko. Ay, pasensya ka na. Kung hindi lang ako naoperahan ng nakaraang taon,
Hindi naman sana mangyayari to eh. Wala nang mas importante pa sa kaligtasan mo, Ma. Kung hindi ka nagpa-opera, paano naman kami mag-ama mo? Buhay mo ang nakataya, kaya kahit nagkaproblema tayo dahil sa lupang yan, ayos lang. Ay, natatakot tuloy ako. Baka kasi dahil sa lupang yan, mapahamak pa tayo. May nakapagsabi kasi sa akin na ang pamilya ni Luz walang sinasanto sa ngalan ng pagpapalago ng kanilang ari-arian. Kapag sumasagi yan sa isip ko, gusto ko nalang kalimutan ng lupa at umuwi na lang tayo sa Lazi para naman may kasama't nag-aalaga doon ng nanay mo. Alam mo namang mahina ako sa pangingisda, kaya kinakabahan akong umuwi doon. Baka mahirapan tayo dahil andito ang kabuhayan natin. Alam mo, nung nangingisda kami ni tatay at tumaob yung bangka at nalunod siya, nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na ako maglalakas loob pang pumunta sa laot. Kaya nung mamatay si tatay dahil sa aksidenteng yun, ni pumunta sa baybayin, hindi ko na magawa. Hay, naiintindihan ko pa. Ipagdasal na lang natin na maging maayos ang lahat. Basta, kung ano man ang mangyari, lagi mong tatandaan na nandito ako para suportahan ka. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Ne, anak, nandito na kami. Nang marinig ni Nene ang boses ng kanyang ama, ay masaya niyang sinalubong at niyakap ang kanyang mga magulang. Oh, bakit parang hindi maipintang mukha ng maganda kong prinsesa? Kasi po, tay, napaka-asim mo na naman po eh. Nang aasarang anak ko ah. Halika nga dito't aamuyin ni tatay kung hindi rin maasim ang kilikili ng prinsesa ko. Naku, kayo talagang dalawa. Sige, magharutan lang kayo dyan at magluluto ng pinakamagandang nanay ng ulam. Maasim na tatay, baka gusto mo muna magpalit ng damit. Maawa ka naman sa ilong ng prinsesa natin. Samantala, Nanay, kakain na po ba tayo? Kumain ka na. Nakaluto na ako. Mamaya na lang ako kakain kapag dumating ng tatay mo. Sige na, kailangan pa ba kitang ipaghain? Hindi na po, Nay. Mauna na po akong kumain. Hindi pa po ba kayo nagugutom? Ay, hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko... Hihintayin nyo na po si tatay at kumain na po ako mag-isa ko. Opo. Ba't nakakairita talagang pagmumukha ng batang to? Ay... anak ni Amado sa pagkabinata si Guido, kaya malayo ang loob ni Luz sa kanya. Pagkatapos maghapunan ay agad nang hinugasan ni Guido ang kanyang pinagkainan at dumiretso na sa kanyang kwarto. Ay, nasan na kaya si tatay? Lagi na lang siyang ginagabi. Si nanay naman, lagi na lang galit sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Siguro, hindi ako mahal ni nanay. Hindi niya naman ako inaalagaan katulad ng ginagawa ni Tia Mila kay Nene. Makatulog na nga lang. Gigising na lang ako kapag dumating na si tatay. Mahimbing nang nakatulog si Guido, kaya hindi niya na namalayan pa ang pagdating ng kanyang tatay Amado. Mabuti naman at nandito ka na. Ano nangyari? Balita ko nakahiram daw yung mag-asawa ng pera. Paano yun? Sayang naman ang plano natin para sa lupang yon kung makukuha ulit nila. Hindi mo na kailangang problemahin pa yon. Alam mo naman lahat ay gagawin ko para sa'yo at sa tatay mo. Pasasan ba't tinuring niya akong paboritong manugang kung hindi ko magagawa ang gusto niya? At syempre ayaw ko namang nadidismayat na mumroblema ang mahal kong asawa. Salamat, Han. Alam mo, maasahan ka talaga kaya mahal na mahal kita eh. Hindi ako nagkamali na pinili kita. Kailangan nating galingan para sa atin ipamana ni Papang ang mga ari-arian niya at hindi dun sa anak niya sa labas. Ay, hindi ako makakapayag. Walang makikinabang sa lahat ng lupain niya kundi tayo lang. Sisiguruhin ko yan. Siguradong matutuwa ang Papang mo sa ibabalita ko sa kanya. Alam mo kung hindi lang nagmatigas si Tomas, hindi naman naaabot sa ganito eh. Kaya lang, masyadong mayabang. Kaya pasensyahan na lang. Tingnan natin kung may laban ng matatalim niyang itak sa umuulang bala at naglalagablab na apoy. Samantala, nakaharap ang mag-anak sa altar na kanilang dasalan
Taimtim na umuusal ng dasal si Mila at sinasabayan naman ng mag-amang Tomas at Nene. Pagkatapos nilang manalangin ay naghabulan pa ang mga yon papunta sa kanilang silid tulugan. Nang bigla na lamang nilang narinig ang isang malakas na putok ng baril at kasunod noon ay pinaulanan na ng bala ang kanilang bahay. Dapa! Kailangan natin makalabas! Kailangan natin gumapang papunta sa may kusina! Nanay, tatay, natatakot po ako. Anak, walang mangyayaring masama sa iyo. Makakalabas tayo ng ligtas dito. Huwag ka nang umiyak at baka marinig nila tayo. Ay Diyos ko, iligtas niyo po ang mag-ama ko. Huwag niyo po kaming pababayaan. Mabilisang sumuot ang mag-anak sa isang awang sa ilalim ng kanilang hugasan, nayari sa kawayan at mabilisang tumakbo papunta sa may gubat sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Ayos! Wala naman tatakbuhan ng mga yan. Ano pang hinihintay nyo? Buhusan nyo na ng gas at sindihan ng bawat sulok. Napakabagal niyong kumilos. Nakahiwalay ng mga kaluluwa niyan sa katawan. Baka makatakas pa sa apoy. Ops! Tumabi ka dyan, pre. Baka masilabang ka, malitsyon ka dyan. Ikaw din. Baka lalo kang mangitim dahil sa usok. Abat, tarantado to ha. Bilisan nyo na. Kailangan na nating umalis. Siguradong ni Butiki ay wala na makakaligtas sa sunog na yan. Hindi ba kayo nakukonsensya? Nakukonsensya? Bakit? Mapapakain ba ng 3 beses sa isang araw ng konsensya mong lahat ng panganay mo sa iba't ibang babae? Nakakalasing ba ang konsensyang yan? Hindi naman, di ba? Kung nakukonsensya ka, sabihin mo lang at isasama na kita dyan. Ay, oo na, sige na. Basta hindi tayo sasabit dito ha. Baka lalong magkanda leche-leche ang buhay natin sa kulungan. Mula sa di kalayuan. Napakatalino mo talaga, Amado. Sa isang iglap lang, wala na tayong puproblemahin pa. Sabi ko naman sa iyo magtiwala ka lang sa akin. Ako pa ba? Naalimpungatan naman na bumangon si Gido at lumabas ng kanilang bahay. Tatay, ano po yung malalakas na putok na narinig ko? Sunog? Nasusunog ang bahay nila, Nene, tatay. Tulungan natin sila. Mabilis na tumakbo si Gido papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Habang patuloy sa pagpupumalahaw, nakita niya kung paano tuluyang bumabagsak at natutupok ang bahay na yon ng naglalagablab na apoy. Nene, tatay, tulungan natin sila. Nanginginig ang bata dahil sa takot at naglulupasay habang humahagulgol. Anak, umuwi na tayo. Aksidente nangyari at wala na tayong magagawa pa para apulahin ang apoy. Ano ba naman at basta-basta ka na lang tumatakbo? May plano pa atang sumuong yan sa apoy para lang sa bulag niya kaibigan. Shh! Luz, tama na. Umiiyak na nga yung bata Tara na, umuwi na tayo. Samantala, siguradong may kinalaman si Amado sa mga nangyayari. Hayop siya. Babalikan ko siya at pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa atin. Pagkatapos ng lahat-lahat, hindi ko lubos maisip na magagawa niya sa atin to. Nung walang-wala siya, ako lang ang tinatakbuhan niya. Wala siyang utang na loob. Tomas, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa galit at paghihiganti. Dapat pa nga tayong magpasalamat sa Diyos dahil ligtas kayo mag-ama. Tomas! Ma, hindi. May tama ka ng baril. May sugat ka. Ma, huwag mo kaming iiwan. Hindi mo kami pwedeng iwan ng anak mo. Dadali kita sa ospital. Kumapit ka lang. Alagahan at huwag mong pababayaan ang anak natin. Nene, mahal na mahal ka ni nanay. Matapang ka at kahit wala na si nanay, alam kong kakayanin mo. Nanay, tatay, ano po nangyayari kay nanay? Mila, gumising ka. Ma! Nanay! Nanay ko!
Walang malay na binuhat ni Tomas ang asawa at nakakapit naman sa damit niya si Nene. Naghanap siya ng paraan para makalabas sila sa masukal na gubat hanggang sa marating nila ang kalsada. Maswerte na may dumating na tricycle nung mga oras na yon. Dahil sa kalagayan ng kanyang asawa ay buong puso namang tumulong ang driver at walang kasing bilis na pinaarangkada ang tricycle papunta sa ospital ng probinsya ng nasabing lugar. Nagpasya na lamang si Tomas na tumuloy na sila sa lalawigan ng Lassi nang masigurong wala ng buhay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nang makarating sila sa Lassi ay halos madaling araw na. Nabulahaw ang mahimbing na tulog ni Lola Maria nang marinig ang pagtigil ng tricycle sa tapat ng kanyang bahay at dahil sa sunod-sunod na pagkahol ng mga aso. Agad namang umalis ang tricycle driver matapos magpaalam at nag-abot ng pakikiramay. Binuksan ni Lola Maria ang kanyang bintana na yari sa kahoy at sinilip kung sino ang taong nasa labas ng kanyang bahay. Nang maaninagan niya ang kanyang anak na si Tomas, ay nagmadali siyang pumanaog at lumabas. Noon niya lamang napagtanto na nagkatotoo na naman ang isa sa kanyang masasamang panaginip. Ay, naku po, Diyos ko! Anong nangyari kay Mila? Sino may gawa nito sa kanya? Napaupo sa lupa at muli na namang bumuhos ang sari-saring emosyon na nararamdaman ni Tomas nung mga oras na yun. Napaluha ang matanda na makita sa ganoong kalagayan ang kanyang anak na si Tomas at halos madurog ang puso niya na makita ang kanyang apo na nanginginig sa takot at pag-aalala ng mga sandaling yon. Mababakas sa mukha ni Nene na tila naguguluhan pa rin sa mga sunod-sunod na pangyayari. Mahigpit na niyakap yon ng kanyang Lola Maria at pinunasan ang mga luha. Makalipas ang 1 linggo, matapos mailibing si Mila, ay nagpasya si Lola Maria na doon na manirahan ang mag-ama at wag nang pabalikin sa San Juan. Marahang hinimas ni Tomas ang buhok ng kanyang anak at hinagkan. Babalik si tatay para sa iyo, anak. Mahal na mahal kita. Agad siyang lumabas, bit-bit ang isang lumang itim na bag na may lamang mga armas. Alis ka? Ano yan? Bakit may dala kang baril at... Tomas, anak, mapapahamak ka lamang kung babalik ka pa roon. Maawa ka naman sa anak mo. Wala na siyang nanay. Maaatim mo bang maulila pa siyang lubos dahil lang gusto mong pagbayarin ng mga demonyong yon? Anak, makinig ka sa akin. Wag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Umiwas ka na lamang sa gulo hanggat maaari. Meron namang ibang paraan para makaganti ka sa kanila, kaya... Hindi ako matatahimik hanggat hindi nagbabayad si Amado at ang demonyo niyang asawa. Lahat ng taong nasa likod ng pamamaril at pagsunog ng bahay namin ng gabing yon. Pinatay nila si Mila, Nay. Pinatay nila ang asawa ko. Kailangan ko maningil sa paraan na alam ko at yung kaya ko. Kailangan niyang maramdaman kung anong pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay. Hindi ko sila mapapatawad, Nay. Sisiguruhin ko na mabibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni Mila. Tomas! Tomas, bumalik ka dito! Tomas! Kapag may nangyaring masama sa anak ko, magtago na kayo kahit saan pa kayo magsuot. Dahil hahanapin at iisa-isahin ko kayo. Wala kayong takas sa kapangyarihan at parusang sakit na ni minsan ay hinding-hindi nyo pa nararanasan. Walang hanggang paghihirap hanggang kamatayan.
sa kapangyarihan ng hangin at bawat insektong namamahay sa puno at lupa. Sundan at gabayan niyo ang aking anak. Tulungan niyo siya at iuwi niyo siya ng ligtas sa akin. Mula nang siya'y nagdadalaga pa lamang ay nakatatak na sa isipan niya ang nilalaman ng libreto na minana pa niya sa kanyang ina. Patuloy na sinasamba ang itim na kapangyarihan upang protektahan ang sarili sa mga masasamang loob. May ilang nakakaalam sa kanyang kakayahan sa kulam at barang, ngunit iilan lamang ang nangangahas na lumapit at humingi ng tulong sa kanya dahil sa natural niyang kasungitan sa ibang tao. Kaya naman wala ni isang nangahas na magtayo ng bahay malapit sa kanyang tinitirhan. Natatanaw niya mula sa di kalayuan ang malakas na hampas ng dagat. Kapag nakikita niya yon ay nabubuhayan siya ng loob dahil yon ay nagpapaalala sa kanya kung paano siya nagpakatatag sa hamon ng buhay mula nung siya'y bata pa lamang, katulad ng kanyang apo na si Nene. Tatay? Tatay? Tatay, nasaan ka? Lola? Apo, bakit naman bumangon ka agad sa higaan mo? Hindi ka pa pamilyar sa bawat sulok ng bahay. Ayan, nadapa ka tuloy. Patingin nga ng tuhod si Lola. Akin at hihipan ko para maibsan ang kirot. Oh, ayan. Masakit pa ba, apo ko? Hindi na po, Lola. Salamat po. Tama nga po si tatay. Magaling daw po kayo magpagaling ng sakit. Pero, bakit hindi niyo po napagaling si nanay? Para siyang sinaksak sa puso dahil sa tanong ng kanyang apo. Nene, apo ko. Oo nga't may kakayahan akong magpagaling ng sugat at ibang karamdaman. Ngunit may limitasyon ang lahat ng bagay. Kung kaya ko lamang bumuhay ng patay, ay ginawa ko na. Sana buhay pa ang lolo mo at maging ang nanay mo ay kasama pa rin natin hanggang ngayon. Namimiss ko na po si nanay, Lola. Gusto ko po matulog sa tabi niya. Wala na rin pong yayakap sa akin kapag natatakot at nilalamig ako. Nandito ako, apo. Mamahalin at aalagaan kita, katulad at higit pa sa ginagawa ng nanay mo. Kailangan na nating tanggapin na wala na siya para maging magaan na rin ang kalooban niya kung nasaan man siya ngayon. Isa pa, alam ko na binabantayan ka pa rin niya. Hindi mo lang siya nakikita pero nandyan lang siya at nagmamasid sa'yo. Kapag malungkot ka at palaging umiiyak, malulungkot din siya. Pero kapag nakangiti at matapang ang nene namin, siguradong matutuwa ang nanay Mila mo. Halika nga at yayakapin ka ni Lola ng mahigpit. Tumahan ka na, apo. Lola, si tatay po. Ay, may importante lamang siyang pinuntahan. Huwag ka mag-alala at uuwi din yun kaagad. Halika na, pumasok na tayo at ipagluluto kita ng almusal. Hindi ba't paborito mo ang itlog? Ay, teka, magpiprito lamang si Lola. Naghanda si Lola Maria ng almusal para sa kanya at sa kanyang apo. Habang kumakain ay hindi maiwasang mag-alala ng matanda para sa kanyang anak. Sa kabila ng kanyang malakas na kapangyarihan at kakayanan, may mga bagay pa rin na hindi niya kayang kontrolin. Samantala, maaga pa nang makarating si Tomas sa San Juan.
Pinili niyang magmanman ng palihim malapit sa mga natitiyak niyang kalaban. Nakakuyom ang palad habang naririnig niya ang mga kasinungalingan ni Amado sa mga taong nalulungkot sa napapabalitang pagkamatay ng kanyang mag-anak. Kawawa naman! Matulungin at mabait ang mag-asawang yun. Kagagaling lang ng asawa niya sa operasyon noong nakaraang taon, tapos nasunog naman ang bahay nila. Hay, ang buhay nga naman. Maging kami pong mag-asawa'y nalulungkot din. Matalik na magkaibigan kami at magkaramay sa bawat problema. Ang totoo niyan, ang dami na nilang utang na hindi ko na pinabayaran dahil alam kong kapos sila. Yung lupa nga na nakasanla ay hindi na nila nagawa pang tubusin. Nako, sapat ng kabayaran yun sa mga tulong ninyo sa kanila. Buti nga't may mabait silang kaibigan na katulad ninyo. Kayo rin ang gumagastos sa padasal para sa kaluluwa nila. Hay nako, wala talaga akong masabi sa kabutihang loob ninyo ni Luz. Maliit na bagay lang ho ito. Aanhin naman po namin ng napakaraming ari-arian kung hindi kami tutulong sa kapwa. Sige na, mauna na kami at baka mahuli kami sa simbahan. Napakagandang pagmasdan na mag-anak na yan kapag magkakasamang nagsisimba. Kaya siguro lubos na pinagpapala. Pero alam mo, sa pagkakaalam ko, ibang nanay niyang si Guido, balita ko. Lalo lamang nagsumiklab ang galit ni Tomas habang nakatayo sa gilid ng simbahan at pinagmamasdan ang mag-anak na noon ay taimtim na nakikilahok sa seremonya ng misa nung araw na yun. Paano nyo naaatim na pumasok sa simbahan, gayong napakalaki ng kasalanan nyo sa Diyos? Hindi mabubura ng simple nyong dasal ang marurumi nyong budhi. Kawawa lamang ang batang katulad ni Guido. Kung lalaki na may kasama mga magulang na higit na mas mahaba pa ang sungay kesa kay Satanas. Pagsapit ng gabi. Boss, may problema tayo. Anong problema? Ano ba sinasabi mo dyan? Boss, buhay pa si Tomas. May nakakita sa kanya kanina. Ano? Huwag mo nga akong ginagago. Sabi niyo siniguro niyo na nandun ang buong mag-anak nung pagbabarilin niyo at natupok ng apoy ang bahay nila. Paano mangyayaring buhay at... Ay, ang tatanga ninyo. Siguraduhin niyo maliligpit niyo ang lalaking yun dahil kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Sige boss, huwag kayong mag-alala. Hahanapin namin siya kung saan man siya nagtatago ngayon. Pero mag-iingat din po kayo dahil siguradong... Nagmamadali nang umalis ang pinuno ng grupo na inutusan at binayaran ni Amado. Mga tarantadong yun, mga palpak pala. Pagpapatayin ko kaya, buwisit na yun ah. Ano ba nangyayari? Bakit ka ba nagagalit at may pasigaw-sigaw ka pang nalalaman? Ano? Nagulat kayo no? Ngayon ako nang sasagot sa tanong ng magaling mong asawa. Ano, Amado? Itatapon mo yung baril mo o pasasabugin ko ang bungo nitong asawa mo? Ha? Amado, ano ba? Ipapa mo yan, aray! Huwag mo sasaktan si Luz. Wala kaming kasalanan sa'yo. Sinungaling. Walang ibang maaaring gumawa ng kundi ikaw lang. Gahaman ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang pamilya ko. Malas mo lang at nakaligtas ako para ipaghiganti sila. Samantala, takot na takot habang nakasilip at nakikinig si Guido sa mainit na palitan ng salita ng mga yon. Tama nga ang hinala ko. Masama sila. Sila nagsunog sa bahay ng kaibigan ko. Ayaw ko na sa inyo. Ayaw ko na sa inyo. Tumungo sa kanyang kwarto ang bata at kinuha ang kanyang bag. Sabay nilagyan yon ng ilang pares ng damit. Tumakbo yon papunta sa kusina nang makita niya ang isang itim na kwadradong bag na madalas na pinaglalagyan ng pera ng kanyang tatay na pampasahod sa mga trabahador sa kanilang sakahan. Agad niya ring kinuha ang flashlight na nakapatong sa kanilang mesa sa kusina bago tuluyang lumabas ng bahay at tumakbo ng tumakbo upang makalayo sa lugar na yon.
Nagpatuloy naman ang mainit na tagpo sa pagitan ni Amado at ni Tomas. Matapos barilin sa tagiliran si Amado ay namilipit yon sa sakit at tila nandidilim na ang kanyang paningin dahil sa patuloy na pagbulwak ng dugo. Nakahandusay naman si Luz na noon ay may tama rin sa kanyang braso. Uubusin ko mga balang ito sa katawan ninyo. Katulad ng pagpapaulan nyo ng bala sa bahay nung gabing yon. Tomas, handa ako magbayad ng malaking halaga. Huwag mo lamang kaming papatayin. Nakikiusap ako. Tulong! Ano akala mo sa akin? Katulad mo na lahat ay kayang isakripisyo para sa pera? Demonyo ka talaga. At hindi ako magsisisi na patayin ka. Ito ang... Boss, ayos lang ba kayo? Hayop ka, Tomas. May sapusa ka yata eh. Wala ka ng takas sa amin ngayon, akala mo? Nalintikan na. Bilisan mo't nasalisihan nga tayo ng lintik na. Bakit ba kasi umalis pa ako kanina sa halip na magbantay? Kasalanan mo pala eh. Malilintikan talaga tayong tatlo. Ay! Agad nilang dinala ang mag-asawa sa mansyon kung saan nakatira ang ama ni Luz. Bagamat maraming koneksyon ay agad na tumawag ng doktor na magtatanggal ng bala sa sugat ng mag-asawa. Ayaw na ayaw din nun na may makakaalam sa anumang dumi ng kanilang pamilya para mapangalagaan ang mabango nilang pangalan sa mga tao. Anong klaseng kapalpakan ito? Kung napuruan ang anak ko dahil sa'yo, ako mismong papatay sa'yo, Amado! Aray, ang sakit. Patawarin niyo ho ako. Papang, huwag niyo na siyang saktan. Sariwa pa ang sugat niya. Tapusin niyo ng lalaking yon at itapon sa dagat. Balian niyo ng buto para mabuhay man. Hindi na magagawang gumapang pabalik sa lugar na ito. Putulan niyo ng dila para hindi na rin makapagsalita laban sa atin. Ayaw ko ng kahit anong makakalabas na usapin tungkol dito na makakasagabal sa mga negosyo ko. Samantala, 2 gabi nang nakalilipas ay hindi pa rin nakakabalik si Tomas sa lalawigan ng Lassi. Dahilan kung bakit hindi na mapakali sa labis na pag-aalala si Lola Maria. Lola, bakit wala pa rin po si tatay? Baka po may nangyari ng masama sa kanya. Paano po kung bumalik siya sa lugar namin at hanapin yung masasamang tao na... Huwag kang umiyak, Apo. Tibayan mo ang loob mo at ipagdasal mo na lamang ang kaligtasan niya. Busilak ang iyong kalooban, kaya naniniwala ako na pakikinggan ka ng Diyos. Sige na, Apo. Pumasok ka na sa silid-tulugan mo at may importante lamang akong gagawin. Pangako, bukas na bukas ay makakabalik na ang tatay mo dito. Huwag ka nang umiyak. Gusto kong maging matibay ang puso mo at tatagan mo ang loob mo para paglaki mo. Kayang-kaya mong harapin ang anumang ibabato ng mundo sa'yo. Tumango lamang si Nene at marahang naglakad papunta sa kanyang silid-tulugan. Sa mahigit 1 linggo nilang pamamalagi sa bahay ng kanyang lola, ay paunti-unti niya nang nakakabisa ang bawat parte noon. Pagkatapos ay taimtim yung nagdasal. Sana po, kung nasaan man ngayon si tatay, ligtas siya. Wala na po si nanay, kaya sana po huwag niyo rin po muna siyang kukunin sa akin. Mahal na mahal ko po si tatay. Magbabait po ako at hinding-hindi gagawa ng masama. Pangako po yan. Samantala, walang pakundangang binugbog at pinaghahampas ng malalaking tubo ang katawan ni Tomas sa loob ng isang bodega. Patayin niyo na lamang ako. Huwag ka masyado nagmamadali. Doon rin naman ang punta nito eh. Miss na miss ka na siguro ng mag-ina mo, no? Kaya lang, naglalaro pa kami. Ako naman dyan.
Titingnan ko lang kung gaano katibay ang buto mo sa paa. Putulin niyo ng dila niyo at baka ikanta pa tayo niya kay San Pedro. Hindi na makatayo dahil sa labis na panghihina at sumusuka na rin ng dugo si Tomas. Patuloy naman sa paghalakhak ang mga lalaki at walang tigil sa pagpaparusa. Sa noon ay wala ng kahit nakatiting na lakas na natitira na si Tomas. Pilit niyang sinasariwa sa kanyang isipan ang muka ng mahimbing niyang anak na iniwan sa bahay ng kanyang ina. Patawarin mo si tatay, anak. Ilang minuto pa nang matiyak na hindi na humihinga si Tomas ay isinakay na nila yon sa may katamtamang laking truck at tumungo sa isang liblib na baybayin sa karatig na lugar. Doon ay pinagtulungan nilang itapon ang katawan ng lalaki, sabay humalakhak habang paunti-unti nilang nakikita na lumulubog ang katawan noon sa tubig. Ayos! Tara na! Siguradong makukuha na natin ang kabuuan ng bayad. Malinis at walang bakas. Nung mga sandaling yun, nasa kalagitnaan ng pagriritwal si Lola Maria upang matukoy kung nasaan at kung anong kalagayan ng kanyang anak. Tumutulo ang butil-butil na pawis sa kanyang muka at kamay habang nakapikit ang mga mata at inuusal ang mga kakaibang salita. Malinaw na malinaw sa kanyang isipan ang mga kaganapan mula ng unang araw na umalis si Tomas sa kanyang bahay. Sinabayan ng pagpatak ng luha at unti-unting pagkabasag ng kanyang boses hanggang sa huling bahagi ng kanyang ritual. Mga hayop kayo! Mga walang awa! Wala kayong karapatan na saktan ang aking anak! Humanda kayong lahat sa akin! Kailangan kong iligtas ang anak ko! Hindi maaaring mamatay si Tomas! Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nakahawak sa kwintas na may isang nakakatakot na imahe. Nag-usal siya ng mga salita na kahindik-hindik nung mga oras na yun. Sa pamamagitan ng aking pananalig sa iyo, iahon mo sa tubig ng kamatayan ng anak ko, kasabay ng paghilom ng kanyang sugat at kagalingan ay katumbas ng mga buhay na aking iaalay. Buhay ng anak ko at kagalingan, kapalit ng buhay ng mga tao na magiging alipin mo sa pangalawang buhay. Sa tulong ng iyong espiritu, dalhin mo ang mga pako sa lugar kung saan ko matatagpuan ang aking pinakamamahal na anak. Wala sa sariling naglalakad habang nakatalukbong ng itim na tela. Naglakad ng naglakad hanggang sa namalayan niya na lamang ang kanyang sarili na nakatayo sa mabatong bahagi sa tabing dagat. At paglingon niya ay nakita niya ang katawan ng kanyang anak. Gutay-gutay ang damit noon at bakas ang hirap na pinagdaanan. Tomas, anak ko, walang hanggang pasakit ang katumbas ng ginawa nila sa pamilya mo at sa'yo, anak. Isinusumpa ko na hindi nila matatakasan ang bagsik ng aking kapangyarihan. Sumpain sila ng langit at lupa. Wala silang mapagtataguan at mapaglalagyan ng takot at sakit na ipaparanas ko sa kanila.
Tingnan ko lang kung paano sila ililigtas ng pera at kapangyarihan nila, lalong-lalo na mga hayop na nagpapaalipin sa ngalan ng pera. Patuloy sa pagbitaw ng katakot-takot na sumpa habang humahagulgol at yakap ang kanyang anak. Isang grupo ng mangingisda ang tumulong sa kanila na buhatin papunta sa bahay ng matandang mambabarang ang katawan ni Tomas. Nang marinig ang mga ingay ng tao na pumasok sa kanilang bahay, nagising at kinakabahang lumabas ng silid si Nene. Unti-unti niyang naiintindihan ang mga nangyayari base sa usapan ng mga lalaking naroon at nagpaalam na sa kanyang lola. Agad siyang nilapitan ng matanda at niyakap. Huwag ka mag-alala, Apo. Sisiguruhin kong mula sa mga sandaling ito, mananatiling ligtas ka sa kamay ng mga mapangalipustang tao. Hinding-hindi mo nadadanasin pa ang kalupitan nila, bagkus ay tayo naman ang magpapahirap sa kanila. Samantala, Hindi pwede mawala ang anak ko. Hindi siya basta-basta alis na lang sa bahay nang walang dahilan. Ano pa bang ibang dahilan ng anak mo para lumayas bukod sa matigas ang ulo niya? Walang duda, manang-mana sa nanay niyang walang kwenta. Nawawalan tayo ng malaking halaga ng pera at siguradong siya lang ang may gawa nun. Hindi naman maglalakas loob yun na umalis kung walang dalang pera. Bukod sa matigas ang ulo, magnanakaw din pala ang anak mo. Wala kang karapatan na pagsabihan ng ganyan ng anak ko. Higit sa kanino man, mas kilala ko siya dahil akong ama niya. Sinampal mo ako dahil sa lintik na batang yon. Pagsisisihan mo to. Isusumbong kita kay Papang. Luz, sandali! Hindi ko sinasadya! Bumalik ka rito! Anak ng buwisit! nung mga oras na yon, masayang palipat-lipat ng sasakyan si Guido at kung saan-saan sa parte ng Siquijor na siya nakarating, hanggang sa napadpad siya sa pamilihang bayan ng Lasi. Agad siyang lumapit sa isang matandang lalaki na nagtitinda ng kakanin. Iniabot niya ang buong 1,000 sa matandang yon matapos ituro ang kanyang mga gustong bilhin. Mauubos mo ba lahat ng ito, iho? Opo, Lolo. Nagugutom na po kasi ako eh. Kanina pa kita nakikitang palakad-lakad. May kasama ka ba? Parang ngayon lang kasi kita nakita dito sa lugar namin. Lumayas po ako, Lolo. Ayaw ko na po sa bahay namin eh. Ano ka mo? Lumayas ka? Ay, pambihira. Siguradong hinahanap ka na ng mga magulang mo. Hindi po yun, Lolo. Abala naman sila sa trabaho at ayaw ko na sa kanila kasi... Ay, mabuti pa'y dumito ka na muna. Maupo ka rito. Oh, eto ang sukli mo. Huwag na po. Saan niyo po ng sukli? Marami pa akong dalang pera. Lolo, pwede po ba akong magtrabaho dito? Pwede niyo po ba ako isama sa bahay niyo? Marunong po ako sa mga gawaing bahay. Oo na, sige na. Sumama ka na lamang sa akin. At baka may masasamang loob pa na kumuha sa iyo dito. Pambihira kang bata ka. O heto, uminom ka ng tubig at baka mabulunan ka. Pasensya na ho. Gutom na po talaga ako eh. Jasking bata ito Para kang 1 taon na hindi kumain. Dahil nag-iisa sa buhay ang matandang binata na si Lolo Abel, masaya naman siya mula nang isinama niya si Guido sa kanyang munting tahanan. Ikinwento ni Guido ang totoong nangyari, kaya minabuti ng matanda na ampunin na lamang ang bata kahit pa natatakot siya para sa sariling kaligtasan. Natutuwa naman siya sa kasipagan at pagkukusa ni Guido sa mga gawaing bahay. Mas pinili ring magpaiwan nito sa bahay kapag nagtitinda ng kakanin tuwing linggo ang kanyang kakikilala lamang na lolo. Natatakot kasi siya na muling makita pa ng kanyang ama. Makalipas ang 3 taon. Apo,
isuot mo itong kwintas bilang tanda ng tuluyang pakikianib mo sa itim na kapangyarihan. Ngayong naaral mo na ang aklat ng karunungan, sa huling pagkakataon ay tatanungin kita kung bukal sa kalooban mo na ito ay tanggapin. Handa ka na bang samahan ako upang maipaghiganti ang nanay at tatay mo? Opo, Lola. Handang-handa na po ako. Magiging panatag po ako kung may magagawa ako para kay nanay at kay tatay. Hindi na rin po ako makapaghintay pa na pagbayarin sila. Hindi sapat ang bangungot at simpleng sakit na nararanasan nilang lahat ngayon. Gusto ko nang maupos sila at tuluyan na maglaho dito sa lupa. Hayaan muna nating maging kampante sila sa buhay na meron sila ngayon. Wala silang kaalam-alam na hawak na natin ang natitirang mga araw at oras nila dito sa mundo. Isang gabi, malamig ang simoy ng hangin mula sa dagat at masaya nilang pinagmamasdan ang magandang tanawin na sinabayan pa ng kabilugan ng buwan sa gitna ng inuman ng 3 tauhan na siyang inutusan ni Lucio at Amado. Napag-usapan nila ang mga kakaibang nararamdaman nila at ang mga panaginip na nagpapaulit-ulit lamang. Alam nyo, kahit anong kalasingan ko, grabe, hindi man lamang ako dalawin ng antok. Ang sakit na nga ng ulo ko, at kapag nakaidlip naman ay binabangungot ako. Alam nyo, hanggang sa ngayon, minumulto pa rin ako ng Tomas na yun, pati nung asawa niya. Ikaw rin pala. Hindi ko lang sinasabi at baka mapagkamalan nyo kung napapraning lang. Tapos may mga pagkakataon na parang may bumubulong sa tainga ko at ito, tingnan nyo itong likod ko. May mga pantal at minsan napapanaginipan ko na nasa loob ako ng kabaong na may mga daga, uod, ipis at napakarami pang ibang insekto. Nakakalma na ata tayo sa mga pinaggagawa natin eh. Alam nyo, lagi rin masama ang pakiramdam ko at hindi rin ako nakakatulog na maayos. Kahit magdasal at ilang beses na akong humingi ng tawad ay hindi pa rin bumabalik sa dati ang pakiramdam ko. Mahigit 1 taong ko nang iniinda to. Ang tiyan ko parang laging punong-puno at napakabigat. Gusto ko na nga magpatingin sa albularyo at pakiramdam ko ay kinukulam ako eh. Kung iisang laman ng mga panaginip natin at pare-pareho tayo na may nararamdaman, hindi kaya isa lang ang kumukulam sa atin? Pero sino na ba nang gagawa nun? Hindi kaya may kamag-anak silang mangkukulam o mambabarang? Malay mo, gumaganti sila. Tumagay na lang tayo. Kung totoong kinukulam tayo, di sana nun pa tayo tinuluyan. Sa pagkakaalam ko, mas halang at walang awa kung pumatay ang mga yun kaysa sa mga pangkaraniwang taong tulad natin. Teka, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Napakaganda namang dalaga niyan. Tara, lapitan natin. Pasuray-suray na lumapit sa dalaginding ang 3 lalaki na kapwa may malalaking bulas ang katawan. Miss, bakit naman mag-isa ka lang dito? Teka, abay mukhang hindi yata tayo nakikita. Bulag ka ba? Hindi ko man kayo nakikita. Nararamdaman ko at naaamoy ko ang... Nakakasulasok ang amoy ng marurumi niyong pagkatao. Para kayong mga naaagnas na patay. Ganyan na ganyan ang amoy ng mga makasalanang tao habang sinusunog sa nagpapagang apoy ng impyerno. Abat, wala yata sa katinuan ng babaeng ito ah. Gusto yata makatikim ng... Ano? Sasaktan at papatayin niyo rin ako? Bakit? Sino ka ba ha? Para yatang natatakot kayo. Isa lang akong babae na walang kalaban-laban sa lakas nyo. Yun nga lang, galit ako sa mga taong katulad nyo. Alam nyo kung ako sa inyo, magtatago na ako. Kasi nararamdaman ko na ang nalalapit na katapusan nyo. Mamamatay ka, panot. Ikaw rin, taba. At ikaw, negro. Aba, inaabuso mong kabaitan ko ah. Halika nga dito.
Aray! Bitiwan mo siya! Mga hayop! Mga mamamatay tao! Ako ang sugo ng kamatayan na tatapos sa inyo! Nanlilisik at namumula ang mga mata ni Lola Maria. Nagulat sila na sa isang iglap ay magkatabi na ang maglola. Sabay na itinuturo ang kinatatayuan nilang mga bato sa tabing dagat. Gumuhuyon dahilan para matumba at magpagulong-gulong ang tatlo. Patuloy sa pag-usal ng nakakabingi at mga kahindik-hindik na salita si Lola Maria at si Nene hanggang sa dumilim na ang langit. Gumuhit ang nagngangalit na sunod-sunod na kidlat na sinasabayan pa ng malakas na pagdagundong ng kulog. Anumang pilit na gapang at pagtayo ay hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Sa pagguho ng bawat batong inaapakan nila para makaiwas sa patuloy na pagtaas at paghampas ng malalaking alon sa dagat. Sa lakas ng alon ay nabagok na ang kanilang ulo at katawan sa matatalas at naglalakihang bato. Nang tuluyang bumagsak ang ulan ay hindi na nila makita pa ang paligid at nangangatal na sa lamig. Halos pumutok na sa laki ang kanilang tiyan sa dami ng nainom na tubig alat. Nang humupa ang nagngangalit na dagat at panahon, ay tanging mga halakhak na lamang na maglolang mangkukulam ang kanilang naririnig. Hindi pa ako tapos maglaro, Lola. Gusto ko, mas matinding paghihirap ang maranasan nila. Kailangan din nila masunog ng buhay katulad ng plano nila sa amin noon. Tama na! Maawa kayo sa amin. May mga pamilya pa kaming binubuhay at manahimik ka. Paano mo natatawag ang sarili mo bilang isang padre de pamilya? Pinapakain mo ang pamilya bunga ng kasamaan mo? Wala kang kwentang tao. Kayong tatlo, magsama-sama kayong manikluhod sa demonyo habang sinasariwa ang bawat kasalanan na ginawa nyo dito sa lupa. Katapusan nyo na! Muling nabuhay ang nagngangalit na alon sa dagat, kulog at kidlat. Sabay-sabay na tinamaan at natusta ang tatlong lalaking halang ang mga kaluluwa. Dilat ang mga mata at umuusok ang nawarak na mga katawan. Nagmistulang pula ang ilang parte ng tubig sa dagat. Isang malakas at sunod-sunod na alon ang tumangay sa katawan ng mga yon, papunta sa kailaliman ng dagat. Tuluyan na kayong maglalaho at mabubura sa mundo na wala man lamang ni isang maghahanap. Katulad ng mga walang kwentang basura na tinatangay ng alon sa karagatan. Halika na po. Marami pa tayong laban na dapat paghandaan. Agad na umuwi ang maglola sa kanilang bahay at masaya na pinagpaplanuhan ang mga sunod nilang hakbang habang naghahanda ng kanilang makakain. Sa tuwing ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan ay nakakaramdam pa rin sila ng panghihina. Gayunpaman, mabilis lamang manumbalik yon sa pamamagitan ng ritual kung saan pinapalakas ang kanilang pananampalataya sa kinikilala nilang Panginoon. Kinabukasan, hindi maipaliwanag ni Lucio kung bakit unti-unti na siyang nawawalan ng gana na ibangon ang kanyang negosyo matapos ang sunod-sunod na pagkalugi. Maliban doon, unti-unti na rin niyang nararamdaman ang panghihina ng kanyang katawan. Pagkapasok sa kanyang kwarto, iniabot ng kanyang katulong ang gamot na iinumin niya para sa kanyang sakit sa puso. Agad na ring umalis ang katulong at isinara ang pintuan. Pumikit ang matanda nang makaramdam ng labis na pagkahilo.
at dahan-dahan na inihiga ang sarili. Pakiramdam niya, umiilalim siya sa higaan at parang kasing gaan ng bulak ang kanyang katawan. Ano bang nangyayari sa akin? Mamamatay na yata ako. Ilang sandali pa, mahimbing na yung nakatulog. Nagulat siya nang biglang may bumulong sa kanyang tainga. Gising! Kumising ka! Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ako lang naman ang anak ng pinapatay mong lalaki. Nalulungkot ako at walang kalaro. Bumangon ka na dyan. Sige na. Dali! Ano ba? Huwag mo akong gagalawin at nahihilo ko. Pesting to. Bitawan mo ako. Gusto ko lang naman makipaglaro sa'yo. Maging masaya. Katulad nung mga bagay na ipinagkait sa akin ng mga halangang kaluluwang katulad mo. Kaya ngayong gabi, katulad ng mga tauhan nyo ni Amado, mamamatay ka na rin. Pilit na bumangon at hinawakan sa muka ang batang babae. Sino ka para takutin ako? Ano magagawa ng isang katulad mo sa akin, ha? Kung naipapatay ko ang tatay mo nang wala ni isang nakakaalam, kayang-kaya ko rin yung gawin sa'yo. Akala mo ba aabutin ka pa ng liwanag? Para malaman mo po, bago sumapit ang 12:00, siguradong makakarating ka na sa lugar kung saan nararapat ang mga halangang kaluluwa na katulad mo. Doon sa may maraming apoy at kumukulong putik na kasing baho mo. Nanginginig sa galit ang matanda, kaya naman hinila niya ang mahabang buhok ng dalaginding at sinakalyon. Sa halip na masaktan ay patuloy lang sa paghalakhak si Nene, hanggang sa nakaramdam siya ng panghihina at nabitawan ang dalaga. Narinig niya ang kahindik-hindik na bulong mula sa kanyang tagiliran. Nakita niya ang isang matanda na may hawak na malaking kahoy na may mga kalawangin pakong nakausli at may katamtamang haba. Paanong? Wag! Mabuti patapusin na natin ang buhay niya, Lola. Tutal, nalugi naman na ang negosyo niya. Malubahan na rin naman ang sakit niya at nalulunod na siya sa dami ng mga kasalanan niya. Sige na, Lola. Patayin mo na siya. Ngayon na. Katulad ng mga pinagdaanan ni Tomas sa mga tauhang inutusan niya, bali-bali ang buto at walang boses na lumalabas dahil hinila at ginupit ni Nene ang dila ng matandang yun. Nataon namang palabas ng kanyang silid-tulugan ang isa sa mga kasambahay ng naturang matanda. Narinig niyang malakas na kalabog sa kwarto at agad niya naman binuksan para usisain kung ano ang nangyayari. Nakita niyang nakahandusay sa sahig ang matanda at wala ng buhay. Naihiyon sa kanyang salawal dahil sa nakakatakot na itsura ng bangkay ng matanda. Nagsisigaw yun hanggang sa nagsilabasan na ang iba niya pang mga kasamahan. Nang kumalma ay agad na naisipang tawagan ang anak ng kanilang amo na si Luz. Ma'am, si Sir Lucio po. Patay na po ang papang ninyo. Pumunta na po kayo kagad dito. Hindi po namin alam kung anong gagawin at kung bakit ganito ang itsura niya. Nagkatinginan pa ang mga kasambahay nang napansin nila ang posporo, dugo ang bala ng baril at abo sa higaan ng matanda. Marami ring pera na nagkalat sa sahig at gutay-gutay ang mga yon. Ano bang nangyayari dito? Parang dinaanan ng dilubyo. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Ay, Diyos ko naman, baka may killer dito sa loob ng mansyon. Bakit ganyan ka kung makatingin?
Mukha lang ako mamamatay tao pero madasalin at hindi ko kayang pumatay. Kung sakali man ay baka ikaw ang pinakauna at hindi ko gusto yung pagtingin mo sa akin. Nang dumating sina Luz at Amado, hindi sila makapaniwala sa sinapit ng matanda. Nanginginig ang buong katawan ni Luz habang humihiyaw at lalo lamang natakot yon nang makita ang mga bagay na nasa higaan ng kanyang ama. Iisang tao lamang ang nasa isip nila nung mga oras na yon. Agad naman nilang inasikaso ang bangkay ng matanda at hindi na rin binurol pa ayon sa kagustuhan ni Luz. Hindi na rin niya ipinarating sa kapatid niya sa labas ang sinapit ng kanilang ama. Amado, buhay siya. Buhay pa si Tomas. Totoo ang mga panaginip ko. Totoo. Papatayin niyo tayo. Papatayin niyo tayo. Pero patay na si Tomas. Guni-guni mo lamang ang lahat ng yan. Masyado ka lang nagpapadala dyan sa takot na nararamdaman mo. Pero paano kung tama ako? Amado, ayoko pa mamatay. Nakita mo bang nangyari kay Papang? Nakita mo ba kung paano niya pinatay si Papang, ha? Luz, tama na. Kumalma ka, pwede. Sige, sabihin na natin na buhay siya at pumalpak ang mga tauhan natin na patayin siya. Kung nagawa na natin noon na ipapatay siya, magagawa natin yun ng paulit-ulit. At kung sakali man, sisiguruhin ko na sa muling pagkakataon, hindi na siya makakabangon pa sa kinatatayuan niya. Dahil ako mismo ang tatapos sa kanya. Nang mga sandaling yun, bigla na lamang natumba at namilipit sa sakit ng tiyan si Luz sa hindi malamang dahilan hanggang sa nawalan yon ng malay. 11:00 ng gabi nang magising ang babae. Tinawag niya ang kanyang asawang si Amado, ngunit walang tumutugon sa kanya. Ramdam niya pa rin ang panghihina at kirot ng kanyang tiyan na animoy sasabog at pinipiga sa loob. Kinapa niya yon at naramdaman niya ang malaking bukol sa loob ng kanyang tiyan. Napaluha siya na maisip na baka may malubha siyang karamdaman at malapit na siyang mamatay. Maya-maya, napansin niya ang orasan na animoy napakabilis ng pag-ikot ng mga kamay. Pinilit niya ang sarili na bumangon sa kanyang kama, kinusot ang mga mata at muling tinitigan ang orasan hanggang sa nahulog yon sa sahig. Napasigaw siya nang may nakita siyang dalaginding na nakasuot ng sunog na telang kulay puti at may mga bahid ng dugo. Ngumisi yun at iniabot sa kanya ang orasan. Wala ni isang salita na lumabas pa sa kanyang bibig. Habang lumalapit, unti-unti niyang namumukaan ang kanyang nasa harapan. Shhh! Huwag ka maingay. Tara, maglaro tayo. Tingnan mo tong orasan, oh. Kapag tumigil to sa pag-iikot, titigil na rin ang pagtibok ng puso mo. Makakasama mo na ang tatay mo. Gusto mo yon, hindi ba? Huwag kang matakot sa akin. Mas mabait ako kaysa sayo. Gusto ko lang talaga maglaro at mamasyal ngayon. Huwag kang malikot, ha? Magagalit ako. Hawak ang isang mahabang karayom na may matibay na sinulid na kulay itim, tumutulo ang luha at tila estatwa na hindi makagalaw si Luz nung mga oras na yon. Ramdam niya ang bawat pagtusok ng karayom sa mga labi niya habang tinatahi ng masayang dalaginding sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay umusal yon ng kakaibang salita para pumasok sa loob ng isang malaking sako ang babae. Kakarampot ang hangin na pumapasok sa sako habang hinihila yon papalabas. Wala siyang magawa para iligtas ang kanyang sarili. Maya-maya, ginupit ng dalaginding ang sako gamit ang isang napakalaki at kalawanging gunting. Lola,
Mabuti po't nandito na kayo. May pasalubong po ako sa inyo. Magaling, Apo. Sa wakas ay nakita ko na rin ang harapan ng babaeng ito. Aba, ay tingnan mo nga naman at talaga naman wala ng palag. Ganyan na ganyan ang pakiramdam ng mga taong pinagkaitan nyo ng buhay. Bagay na dapat mong maranasan at malaman kung gaano kasakit at kahirap bago kita ihahatid sa pinto ng nagbabagang impyerno. Madasaling ka, hindi ba? Linggo-linggo kang nagsisimba. Napakabuti mo. Sige, ang mabuti pa yung pisahan mo na at baka sakaling maghimala pa ang langit sa'yo. Kaya lamang, sa tingin ko ay malabo mo nang maisalba ang sarili mo dahil ako mismo ang tatapos sa'yo. Hinila ni Nene sa buhok ang babae, sabay pinaikot-ikot yon. Sa lakas ng puwersa ay naputol ang mga tahi sa bibig nito at tumilamsik ang dugo. At tuluyan ng sumigaw ang babae noon na punong-puno ng pagsusumamo. Ano? Ano daw? Hindi ko maintindihan eh. Hay, ang pangit mong kausap, Tia Luz, ha? Ang pangit na rin ang itsura mo. Hindi ka na maganda at kung makikita ka ngayon ng asawa mo, sigurado ako natatakbo yun sa takot. Kay tagal kong pinaghandaan ng gabing ito. Panoorin mo ang tiyan mo, iha. Dahil gahaman ka, pababaunan kita ng pera at lupa. Gamit ang isang kalawanging yero, hiniwa ng matanda ang tiyan ng babae at pinasakan ng maraming barya mula sa nakataytay na paborito niyang alkansya. Hinila ni Nene ang sako na may lamang lupa at ibinuhos yon sa kanyang tiyan. Pilit din nilalagyan ang kanyang bibig habang tumutulo mula sa kanyang mata ang dugo. Patuloy sa paghalakhak ang dalawa habang unti-unti siyang nalalagutan ng hininga. Napahawak sa kanyang leeg at hingal na nagising si Luz. Napahikbi habang nanginginig ang kanyang kamay na makita ang kanyang asawa sa kanyang tabi na mahimbing na natutulog. Nang hihina man, pinilit niyang tumayo at pumasok sa banyo. Hindi siya makapaniwala sa napakaraming pasa sa kanyang buong katawan. Nang tingnan niya ang kanyang tiyan, ay paunti-unting lumalaki yon at tila ba sasabog anumang oras. Natatakot siya na baka magkatotoo ang nangyari sa kanyang panaginip. Pagtingin niya sa salamin ay nakita niya ang duguang mukha ni Mila na humihikbi at pinipilit siyang sumama. Napapailing ang babae at malakas na hinampas ang salamin. Mabilis niyang dinampot ang may katamtamang laking bahagi ng salamin at hinawakan ng mahigpit. Naguguluhan sa iba't ibang boses na naririnig niya hanggang sa napaupo na lamang ang babae. Tama na! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Mabilis niyang nilaslas ang kanyang pulso hanggang sa unti-unti nang binawian ng buhay. Nung mga oras na yon, nagising si Amado nang makaramdam siya ng labis na pangangati ng kanyang lalamunan. Agad siyang dumiretso sa banyo at hindi na namalayan pa na wala na ang kanyang asawa sa kanilang higaan. Pagdating sa banyo ay agad na bumungad sa kanya ang basag na salamin at ang nakahandusay na si Luz. Luz? Han? Bakit? Bakit mo ako iniwan? Ano nangyari sa'yo? Makalipas ang ilang araw,
Mula nang mamatay si Luz, wala nang ginawa ang lalaki kundi isugal at lustayin ang pera nila sa walang kakwenta-kwentang bagay, hanggang sa nalulung na sa alak at unti-unti nang nawawala sa tamang pag-iisip. Isang araw, Anong nangyayari dito? Bakit ang kalat? Ang daming suka. Hoy, gumising ka. Nasaan ang anak ko? Gumising ka, sabi eh. Leia, bumalik ka? Nasa iyo ba si Guido? Kasama mo ba ang anak natin? Nababaliw ka na. Sa'yo ko iniwan ang anak natin para magtrabaho at mabigyan siya ng magandang buhay. Tapos ngayon, sa akin mo siya hahanapin? Huwag mo akong sumbatan. Dahil sa ating dalawa, akong totoong nagpakamagulang at nagmahal sa kanya. Sa loob ng maraming taon, bigla kang babalik na akala mo'y may ambag ka sa buhay niya. Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ko bago ko naabot ang buhay na meron ako ngayon. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Hindi ko alam. Lumayas siya at hindi na bumalik pa. Gago ka talaga. Walang kwenta. Kaya siya nawala dahil pabaya ka at hindi mo na hinanap ang anak natin. Kapag nahanap ko siya, hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Bago umalis ay dinampot ni Leia ang larawan ng kanyang anak. Hiyang-hiya naman si Amado habang inaalala ang lahat ng pagkakamali at pagkukulang niya kay Leia at sa kanyang anak. Akala niya magiging masaya at tuluyan ng magiging maayos ang buhay niya nang pinili niyang magpakasal kay Luz. Doon niya lamang naramdaman kung gaano siya kawalang kwenta, lalo na nang maalala niya ang masayang samahan nila noon ni Tomas. Maraming pagkakataon siyang nalugmok, ngunit sa bawat pagkakadapa ay si Tomas ang nag-iisang tao na tumutulong sa kanya para bumangon. Muli niyang binuksan ang isang bote ng alak at nilagok yon. Napatigil siya nang maramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Kinapa niya ang bukol sa kanyang tagiliran. Lalo lamang lumalaki at kumikirot yon. Kung mamamatay na rin naman ako, huwag niyo na ako masyadong pahirapan pa. Patayin niyo na lang ako. Tutal wala na rin namang kwenta ang buhay ko. Malakas niyang ibinalibag ang bote at patuloy sa pagbasag ng mga gamit na kanyang madampot. Napatigil siya nang makita ang isang lalaki na nakatitig at pinagmamasdan siyang mabuti. Blanko ang ekspresyon ng mukha noon. Dahan-dahan siyang lumapit at napaluhod sa harapan ng naturang lalaking yun. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tanging luha at panginginig ng kamao ang naging tugon ni Tomas, dahil wala na rin siyang kakayahan pang magsalita. Maswerteng nakakalakad at buhay pa siya. Ngunit sa pagkakataong yon ay tila ba nasisihan siya na makitang mas miserable ang buhay ni Amado. Patuloy sa paninikluhod at paghagulgol ang lalaki, ngunit tinalikuran at hindi ibinigay ni Tomas ang kapatawarang kanyang hinihingi. Sa halip ay dinuraan niya pa yon ng 3 beses bago siya tuluyang umalis. Dapit hapon, nang makabalik sa bahay si Tomas at agad naman sinalubong yon ng kanyang pinakamamahal na anak. Tay, kanina pa ako nag-aalala sa inyo. Akala ko may nangyari na namang masama sa inyo eh. Hindi po ba kayo nahihirapang magbiyahe at maglakad? Tanging iling at matamis na ngiti lamang ang itinugon ng ama sa kanyang anak. Huwag kayong mag-alala, Tay. Masaya ako na malapit nang matapos ang paghihiganti namin ni Lola para sa inyo ni Nanay. Mahal na mahal kita, Tatay. Halina po kayo, pumasok na po kayo at naghahanda na kami ni Lola ng hapunan. Masaya namang pinagmamasdan ni Lola Maria ang kanyang anak at apo,
Nagagalak siya na sa kabila ng kaparusahan na papasanin at pagbabayaran niya sa ikalawang buhay, ay naging paraan naman yon para mapagaling ang kanyang anak. Alam niya na hinding-hindi niya makikita ang magagandang ngiti sa labi ni Nene kung namatay din ng gabing yon si Tomas. Kinagabihan, maagang nagtungo ang maglola sa isang silid upang magsanib puwersa sa ritual na isasagawa nila sa gabing yon. Matapos sindihan ang mga kandila ay agad nang inumpisahan ni Lola Maria ang pagbigkas ng mga salita na sinasabayan naman ni Nene mula sa libreto. Nang mga oras na yon, nagsasalita ng paulit-ulit ang lasing na lasing pa rin na si Amado. Ayop! Mamatay kang mamatay! Hindi ako takot! Mag-isa na lang ako sa buhay at wala ng dahilan para mabuhay pa. Tiyo Amado, tama na po yan. Nene, ikaw ba yan? Paano buhay ka pa? Nagulat kayo kasi ang alam nyo kasama na ako sa bahay na pinasunog nyo nung gabing yon, no? Hay, kayo talaga. Di bale, para maibsan ang galit ko sa'yo, pwede mo ba akong samahang maglaro? Sige na, tiyo. Parang batang naging sunod-sunuran si Amado sa bawat sinasabi ng dalaga. O ayan, may bato. Talon, tiyo. Gulong. Ang galing. Oops. Ayusin mo lakad mo. Kung hindi, hampalusin kita nito. Siya nga pala. Gusto kitang ipakilala sa lola ko. Siya lang naman ang mangkukulam na nag-isa-isa sa tatay ng asawa mo, sa asawa mo, at dun sa mga alipores mo. Hay, siyempre dahil mahal na mahal ko si nanay at si tatay, kailangan kong matutong mangulam para matulungan ko si lola na tapusin kayong isa-isa. Kung papatayin niyo ako, hindi sige. O kala niyo ba natatakot pa ako mamatay? Huh? Alam kong wala kang ang kinatatakutan. At lalong wala namang may pakialam kung mamamatay ka dahil kahit mismong anak mo ay iniwan ka na. Tandaan mo, wala nang tutulong at magmamahal sa iyo katulad ng pagtrato sa iyo ng anak ko na tinraidor mo lamang. Kaya magdusa ka! Tinuro ng matanda ang isang puno ng niyog at tila hinila ng kung anong puwersa ang katawan ng lalaki sa tapat noon. Sabay naglaglagan ang napakaraming bunga. Tumatama sa bawat parte ng katawan ni Amado. Nagpagulong-gulong sa lupa hanggang sa biglang nahulog yon sa malalim na hukay. Gumapang ang napakaraming ahas papasok sa hukay na yon habang malakas na humihiyaw sa takot na pagtutuklawin siya ng nasabing mga ahas. Bakit natatakot kayo mga kauri mo mga yan? Isa ka rin namang traidor na tulad nila. Huwag ka mag-alala. Mababait ang mga yan, ngunit isang maling galaw mo lamang. Tutuklawin ka nila. Nakapikit at patuloy sa pagsigaw hanggang sa unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ang mga ahas, ngunit rinig na rinig niya ang pagbagsak ng napakaraming niyog kasabay ng pag-uga ng lupa. Gumulong ang mga bunga ng niyog sa loob ng malalim na hukay habang patuloy sa pag-usal ng mga kahindik-hindik na salita ang maglola. Nakaangat ang braso at hanggang dibdib na ang taas ng mga niyog. Hindi na siya makagalaw at nahihirapan na ring huminga. Duguan na ang ulo at maraming sugat sa muka.
Maya-maya, biglang naglagay ang matanda ng tuyong mga kahoy na madaling sumilab, hanggang sa tuluyan ng natakpan ang buong katawan ni Amado. Binuhusan yon ng gas at sinindihan, hanggang sa tuluyan ng nilamon ng malaimpyernong apoy ang kaawa-awang lalaki. Kasabay ng kanyang pagkasunog ang mga pera at titulo ng lupa. Magkahawak kamay na tumalikod ang maglola at sumunod naman ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Isang kahindik-hindik na bangungot ang naging dahilan ng pagkamatay ni Amado. Bangungot kung saan naranasan niya ang pasakit at parusang balik sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Matapos isagawa ang ritual ay hinawakan ni Lola Maria ang muka ni Nene, sabay kinuha ang kwintas. Nawalan ng malay ang dalaga. Habang natutulog yon ay isinagawa ng matanda ang ritual upang burahin sa isipan niya ang kaalaman na itinuro sa kanya. Nais niyang magkaroon ng mapayapang buhay ang kanyang pinakamamahal na apo. Makalipas ang 1 buwan. Lola, nasaan kaya ngayon si Guido? Alam niyo po, sigurado ko na nung nalaman niya na may kinalaman ng mga magulang niya sa nangyari sa amin, yun ang nagtulak sa kanya na lumayas. Kaibigan ko siya at mahal niya ako. Nangako kasi siya na puprotektahan niya ako. Ay. Mukhang malalim nga ang inyong pagkakaibigan, Apo. Hayaan mo't kapag ang tadhana ang siyang nagpasya, magkikita at magkikita kayo sa tamang panahon. Sana nga po, at sa kabila ng mga nangyari, sana hindi pa rin magbago ang pagkakaibigan namin. Ay, teka lamang, Apo. Mukhang may tao ata sa labas ng bahay. Sandali lamang at halika, puntahan natin. Magandang araw ho. Maaari po ba akong tumuloy? Ay, magandang araw din sa'yo. Naliligaw ka ba, Iha? Hindi ho, Lola. Hinahanap ko lamang po ang anak ko na mas kilala sa pangalan na Guido. Ito po siya, oh. Baka sakaling nagawi po siya dito. Pinatuloy ng maglola ang babae at doon ay nalaman nila na ang matalik na kaibigan ni Nene at ang anak na hinahanap ng naturang babae ay iisa lamang. Nawawalan na ako ng pag-asa na mahanap at makita siya. Kung may babalik ko lamang po ang panahon na hindi ko na sana siya iniwan sa tatay niya. May isang paraan para mahanap natin siya. Tutulungan kita, Iha. May kakaiba kong kakayahan, hindi pangkaraniwan. Huwag kang matakot. Oo, alagad ako ng dilim. Ngunit alam ko kung ano ang tama at mali. Hindi ko kayang manakit ng inosente. At isa pa, inaka ng kaibigan ng apo ko. Nagsagawa ng ritual si Lola Maria, at dahil doon ay nalaman nila ang kinaroroonan ni Guido. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Medyo malayo, ngunit kaya naman nating marating yon bago sumapit ang gabi. Mahigpit na niyakap ni Leia ang matanda at nung mga oras na yun, walang mapaglagyan ng tuwa si Nene dahil sa magaganap na muli nilang pagkikita ni Guido. Nang makarating sa nasabing lugar, ay namukaan ng matandang lalaki ang babaeng nasa harapan niya. Dati siyang naninirahan malapit sa bahay ng matanda, ngunit dahil nagpadala sa mga sabi-sabi, ay umalis na lamang doon sa takot na mabiktima ng napapabalitang mabagsik na mangkukulam. Ha? Anong ginagawa mo dito? Wala akong kasalanan sa'yo. Sino naman na may sabi na may kasalanan ka sa akin?
Hindi pa pwedeng gusto ko lang bumili ng mga paninda mong kakanin. O baka sakaling may itinatago ka diyang binata na gwapo at nababagay dito sa apo ko. Paano mo nalaman ng tungkol sa apo ko? Lolo, ako ho ang totoong nanay niya. Pasensya na ho sa abala pero gusto ko lang naman hong makita ang anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Nene? Nene! Ikaw nga! Buhay ka! Buhay ka! Gido? Oo, buhay ako. Salamat at ligtas ka. Gido? Bakit parang... Maligayang bagong taon, iho. Wala bang tubig at sabon dito sa inyo? Ay, pasensya na po kayo. Maliligo pa lang po kasi sana ako. May kasama mo sila? Gido, ako ang totoong nanay mo. Iniwan kita sa tatay mo noon dahil kinailangan kong magtrabaho. Kaya lang hindi agad pinalad si nanay kaya sana mapatawad mo ako at... Nanay, kaya pala hindi ako mahal ni Nanay Luz dahil hindi niya ako totoong anak. Masayang-masaya po ako na makita kayo. Ay, mabuti pa'y tumuloy muna kayo. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Masyado pa akong naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot o matatakot dahil... Ay, naku. Lolo, wag ho kayong malungkot. Kahit anong mangyari, aalagaan ko po kayo at hindi ko po kayo iiwan. Mahal ko po kayo kahit hindi tayo magkadugo. Ay, oo na, pero... Apo, maligo ka na nga muna at... Ay, Diyos ko, nakakahiya sa mga bisita natin. Nauwi na lamang sa tawanan ang madamdaming tagpong yun. Dahil sa tulong ng maglola na muling magkita ang mag-ina. Bukal sa kalooban na tinulungan ni Lea si Nene na mapaopera ang mata nito sa Maynila. Hindi sila makapaniwala sa yaman at laki ng bahay ng babae. Dahil mag-isa lamang siya sa kanyang tahanan at nasa ibang bansa ang kanyang asawa, ay doon niya na pinatira ang maglola matapos tuluyang bawian ng buhay ang ama ni Nene. Ang matandang lalaki naman na kumupkup kay Gido na noon ay mahina na at nagkakasakit na rin, ay ipinagamot at inalagaan ng mag-ina para masuklian ang kabutihang loob noon sa binata. Nang maayos na ang lahat at nakakakita na si Nene, nagpasya silang umuwi sa probinsya ni Gido para balikan ang paborito nilang lugar. Nene, tingnan mo. Sa tingin mo, maganda at matibay kaya to? Oo naman. Mas maganda at matibay katulad ng pagkakaibigan natin. Hanggang magkaibigan lang ba tayo? Depende. Hindi naman natin hawak ang mga mangyayari at masyado pa maaga para magdesisyon para dyan. Ngayong nakakakita na ako, gusto ko munang maabot ang mga pangarap ko at pagkatapos ay gusto ko maging memorable ang bawat araw na nabubuhay ako dito sa mundo. Sabay pa rin naman nating aabutin ang mga pangarap natin, maging tayo man o hindi. Ang mahalaga walang kahit anong malakas na bagyo o alon ang makakatibag sa pagkakaibigan natin. Katulad ng saranggola na malaya nilang pinapalipad sa hangin, hindi naging hadlang para sa kanila ang masalimuot na nangyari sa kanilang nakaraan. At dahil nabalot na ng kasiyahan ang puso ni Lola Maria, hindi niya na kailangan pang gamitin at ipagpatuloy ang paggamit sa itim na kapangyarihan bilang isang mangkukulam. Yon, magandang araw po sa lahat. Napakaganda na naman ng kwento natin. Siyempre, una pa lang, maraming salamat na agad sa inyong suporta sa Kwentong Enteng. Sa tuwing matapos akong magkwento ng ganitong mga pangyayari, napapahinto rin ako sandali. Napapaisip kung baka nga ba
Sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga hiwagang patuloy na umiiral, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mata at isip ng tao. Pero gaano man kalaki ang mundong ito, at gaano man kadami ang mga kababalaghang naririnig natin, ang pinakamahalaga pa rin ay manatili tayong may mabuting puso at matatag na loob. Maaaring dumarating ang masasamang pangyayari sa mabubuting tao, pero ang kabutihan, hinding-hindi yan nasasayang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pananatili hanggang dulo ng kwento. Bawat isa sa inyo ay maaaring may iba't ibang mapulot. Pero kung kahit papaano ay napaisip ka, o kahit simpleng naaliw ka pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sapat na yun para sa akin. Nais kong batiin ka, at lahat ng nanunood ngayon, ng kapayapaan at kalusugan. Sana ligtas ka sa bawat biyahe. At sana mainit ang pagtanggap ng tahanan pag-uwi mo. Kapag masyadong mabigat ang mga araw, huwag mong kalimutang magpahinga at alagaan ang sarili dahil ang kalusugan. Walang pwedeng humawak niyan para sa atin. Ang audio na ito ay sininthesis gamit ang teknolohiyang AI mula sa VB-Tuldok-VN. At kung kagabi ka nang umuwi mula sa trabaho, o nakahiga ka ngayon habang nakikinig, naway maging mahimbing ang tulog mo. Sana walang bangungot, walang pagod, walang bigat na sumama sa iyo hanggang sa panaginip. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na mga video.